Isang bote ng gamot. Buhay ng sarili mong anak o ang luho ng kabit mo? Pinili mo ang dilim, Donato. Ngayon, panoorin mo akong maging apoy na tutupok sa bawat kasinungalingan mo. Hindi na ako ang asawang luhod sa harap mo. Ako na ang reynang wawasak sa imperyong kinatatayuan mo. Handa ka na bang malaman kung sino ang kinalaban mo? Huwag kang makasarili, Isabel. Hindi mamamatay si Amara kung bukas na siya tuturukan ng gamot na yan. Pero ang nanay ni Clara, kailangan na ito ngayon din. Isang gabi lang, Isabel. Ibigay mo na sa akin ang vial na yan. Ang boses ni Donato ay parang malamig na baka na dumaan sa gulugod ni Isabel. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang asawa. Tanging ang matigas na determinasyon na paboran ang babaeng nakakapit sa kanyang braso. Sa gitna ng sterile at amoy gamot na hallway ng intensive care unit, tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Isabel. Mahigpit ang hawak ni Isabel sa maliit na bote ng gamot. Ang huling vial ng bihirang serum na tanging Valderrama Therapeutics lamang ang nakakagawa. 2 gabi na siyang hindi natutulog. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa pagod at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa bawat segundong lumilipas. Isinangla niya ang kanyang huling natitirang alahas at nagmakaawa sa bawat koneksyong meron siya bilang isang hamak na doktor para lamang makuha ang gamot na ito para sa kanilang 7 taong gulang na anak na si Amara. Ang kanyang puting coat ay gusot-gusot na at ang kanyang muka ay maputla pa sa mga pader ng ospital. Donato, anak mo ang nasa loob ng kwartong yan. Pabulong na sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi lumalabas sa nanuuyot niyang lalamunan. Intubated si Amara. Hirap siyang huminga. Ang gamot na ito, ang tanging paraan para hindi siya tuluyang mag-collapse. Paano mo nagagawang hilingin na ibigay ko ang buhay ng sarili nating dugo para sa ina ng kabit mo? Tumingala si Clara. Ang mga mata ay tila naglulunoy sa huwad na luha. Ngunit may bakas ng tagumpay sa kanyang mga labi. Isabel, please. Doktor ka naman, di ba? You have connections. Mas madali sa'yo na kumuha ng panibagong supply bukas. Pero kaming mahihirap. Wala kaming laban. My mom is dying. Kung may konti ka pang puso, maawa ka naman. Connections? Mahirap? Gustong tumawa ng mapait ni Isabel. Kung alam lang nila na ang pangalang Valderrama na nakatatak sa vial na hawak niya ay ang sarili niyang apelido. Kung alam lang nila na isang utos lang niya ay kayang lamunin ng kanyang pamilya ang buong pagkatao ng mga imperial. Ngunit nanatili siyang tahimik sa loob ng 7 taon dahil sa pag-ibig at sa pangakong binitawan niya sa kanyang yumaong ama. Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Donato. Inagaw niya ang vial mula sa nanginginig na kamay ni Isabel. Ang puwersa ng pag-agaw ay nagdulot ng hapdi sa palad ng babae. Ngunit mas masakit ang pagkakawasak ng kanyang puso. Donato, huwag! Please, maawa ka kay Amara! Sigaw ni Isabel habang sinusubok ang abutin ang kamay ng asawa. I'm doing this for everyone's sake, Isabel. Masyado kang madrama. Bukas, ako mismo ang bibili ng gamot para kay Amara. I'll make it up to her. Pero ngayon, kailangan ako ni Clara. Walang lingon-likod na tinalikuran ni Donato ang kanyang asawa. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ni Clara habang naglalakad sila palayo patungo sa kabilang wing ng ospital. Naiwan si Isabel na nakatayo sa gitna ng hallway. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Napatingin siya sa kanyang walang laman na kamay, ang kamay na dapat ay magliligtas sa kanyang anak. Ang katahimikan ng pasilyo ay muling binalot ng tunog ng kanyang sariling hininga na tila isang huling hiling. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa bawat alaala ng 7 taong pagsasama nila ni Donato. Dahan-dahan siyang humarap sa salamin ng ICU. Sa loob, nakikita niya ang maliit na katawan ni Amara na napapalibutan ng mga kumikislap na monitor at mga tubo.
Ang bata ay tila isang anghel na unti-unting binabawi ng langit. Ang bawat guhit sa screen ng heart monitor ay paalala ng oras na unti-unting nauubos. Ito ba ang lalaking ipinaglaban ko sa harap ng altar? Ito ba ang ama na pinangakuan kong pagsisilbihan hanggang sa aking huling hininga? Ang pag-ibig na inaakala niyang kuta ay naging isang kulungang puno ng tinik. Ang sakripisyong ginawa niya para protektahan ang pamilyang ito ay naging sandata na ngayon ay nakatutok sa leeg ng kanyang sariling anak. Ang paningin ni Isabel ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit bago pa man ito pumatak, ay agad niyang pinahid ang kanyang pisingi. Ang dating lambot ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang nanunuot at matalim na liwanag. Ang bawat selula sa kanyang katawan na dati ay puno ng pagtitiis ay tila nag-aapoy na sa galit. Kinuha ni Isabel ang kanyang telpono mula sa bulsa ng kanyang coat. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sa isang mabilis na pindot, tinawagan niya ang isang numerong 7 taon na niyang hindi binubuksan. Lorenzo? Ang kanyang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa sementeryo. Tapos na ang pagpapanggap ko. I want everything back. Ang mansion, ang mga shares, at ang kapangyarihan ng Valderrama. At Lorenzo, ihanda mo ang mga dokumento para sa pagbuwag ng pamilya imperial. Sisiguraduhin kong wala silang ititirang gamot kahit para sa sarili nilang sugat. Sa mga sandaling iyon, ang marahang tunog ng monitor sa loob ng ICU ay biglang bumilis. Nagbabago ang ritmo patungo sa isang babala ng panganib. Ang mga nurse ay nagsimulang magtakbuhan patungo sa silid ni Amara. Ang takot na kanina ay nakagapos sa puso ni Isabel ay napalitan ng isang sumasabog na determinasyon. Hindi ko hahayaang makuha mo siya, Donato. Bulong ni Isabel sa hangin habang mabilis na lumalakad patungo sa silid ng kanyang anak. At hindi ko hahayaang makalimutan mo ang araw na ito. Dahil ang asawang minaliit mo ay ang mismong kamay na lulunod sa iyo sa sarili mong kasakiman. Isang mabilis na pagbabago sa tunog ng makina ang umalingaw-ngaw sa buong hallway. Isang mahaba at nakatutulig na tunog na hudyat na ang puso ni Amara ay tumigil sa pagtibok. Ang mahabang tunog ng monitor ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat hibla ng kaluluwa ni Isabel. Ang tuwid na linya sa screen ay ang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang buhay ni Amara ay unti-unting dumudulas sa kanyang mga kamay dahil sa kataksilan ng sarili nitong ama. Code Blue, bring the crash cart. Charge to 200. Ang sigaw ng mga doktor at nurse ay naging malabo sa pandinig ni Isabel. Para siyang nakalubog sa ilalim ng tubig. Pinapanood ang kaguluhan sa loob ng ICU mula sa kabilang panig ng salamin. Nakita niya ang pag-angat ng maliit na dibdib ni Amara sa bawat pagdaloy ng kuryente sa katawan nito. Ang bawat lundag ng katawan ng bata ay parang isang suntok sa sikmura ni Isabel. Huwag na yon, Amara. Huwag mo akong iwan, anak. Please, lumaban ka. Bulong ni Isabel. Ang kanyang mga noo ay nakasandal sa malamig na salamin. Ang kanyang hininga ay nag-iiwan ng hamog sa ibabaw nito. Sa gitna ng tensyon, isang familiar na tunog ng marahas na yabag ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi ito ang nag-aalalang takbo ng isang ama. Ito ay ang mayabang at naiiritang lakad ni Doña Aurora, ang ina ni Donato. Suot ang kanyang mamahaling lila na terno at kumikinang na mga alahas na tila hindi nararapat sa loob ng isang ospital. Lumapit siya kay Isabel na may kasamang simangot. Ano na namang eksena ito, Isabel? Tumawag sa akin si Donato. Sabi niya ay nagwawala ka raw dito sa hallway at hinihiya mo siya sa harap ng mga kasamahan niya. Ang boses ni Aurora ay puno ng paghamak. Walang pakialam sa nagaganap na emergency sa loob ng silid. Bakit ba ang dumi-dumi mo? You are a Valderrama in name only. But look at you. Para kang basahan. You are embarrassing our family. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay tuyo na ngayon at tila gawa sa itim na bato. Ang pamilya nyo? Doña Aurora,
Ang apo nyo ay kasalukuyang namamatay sa loob ng silid na yan. At ang anak nyo ang kumuha ng gamot na dapat ay magliligtas sa kanya. Isang maingay na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aurora. Binuksan niya ang kanyang mamahaling bag at kumuha ng pamaypay. Naku, Isabel, huwag mo akong simulan sa drama mo. Donato told me everything. Masyado kang possessive. Isang vial lang yon at kailangan yon para sa negosyo at koneksyon ni Donato. Isa pa, Amara is a weak child. Kung talagang magaling kang doktor, dapat ay nagawan mga yan ng paraan ng hindi umaasa sa asawa mo. Lumapit ang matanda kay Isabel. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. And by the way, I need money. Ang allowance ko para sa linggong ito ay hindi pa nadedeposito ni Donato. Dahil sabi niya, ay kinuha mo raw ang pambayad sa kuryente ng mansyon para sa batang yan. Ibigay mo sa akin ang debit card mo. Now! Tiningnan ni Isabel ang nakalahad na kamay ng kanyang biyuda. Ito ang babaeng pinagilbihan niya sa loob ng 7 taon. Ang babaeng nagnahaw ng kanyang mga sahod, ang babaeng umalipusta sa kanyang pagkatao, at ang babaeng tumatayo ngayon sa harap ng kamatayan ng sariling apo nang walang kahit isang patak ng lungkot. Wala akong perang ibibigay sa inyo. Malamig na sagot ni Isabel. At mula sa araw na ito, wag niya nang babanggitin ang pangalan ng anak ko. Wala kayong karapatan. Nangit-ngit ang mukha ni Aurora sa galit. Aba, sumasagot ka na? Porke ba iniwan ka na ni Donato para kay Clara ay magmamatigas ka na? Tandaan mo, Isabel, pumasok ka sa pamilyang ito na walang dala kundi ang sarili mo. Kung wala ang anak ko, malamang ay nasa kalsada ka lang at namumulube. Isang malakas na tunog ng sampal ang hindi umalingaw-ngaw dahil pinili ni Isabel na huwag bumaba sa lebel ng matanda. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Aurora. Isang hawak na sapat na para masaktan ang matanda, ngunit hindi sapat para makalika ng gulo. Bitawan mo ako, you insolent woman! Sigaw ni Aurora habang pilit na kumakawala. Makinig kayo sa akin ng mabuti, Doña Aurora. Bulong ni Isabel. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ang bawat sentimong ginastos nyo sa sugal, ang bawat hiyas na nakasabit sa leeg nyo, at ang bawat pagkain na isinubo nyo, lahat yan ay galing sa pagtitiis ko. Ngunit tapos na ang panahon ng pagbibigay. Enjoy your jewelry while you still can. Dahil bukas, kahit ang silya na inuupuan nyo ay babawiin ko. Binitiwan ni Isabel ang matanda ng may pandidire. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang isang doktor, hinihingal at bakas ang pagod sa mukha. Doc Isabel, we stabilized her. For now. But the respiratory failure is imminent. Kung hindi natin maituturok ang serum sa loob ng susunod na 4 na oras, her organs will start to shut down. I'm sorry, pero iyon na ang huling supply ng ospital. Tumango si Isabel. Lumingon siya sa labas ng bintana ng ospital, kung saan ang dilim ng gabi ay tila lalong kumakapal. Alam niya kung nasaan ang supply. Alam niya kung saan dinala ni Donato ang buhay ng kanyang anak. Lorenzo, muling tawag ni Isabel sa kanyang Bluetooth earpiece, habang naglalakad palayo sa kanyang biyenan na tuliro pa rin sa pakot. I want a full audit of the imperial accounts, every property, every hidden debt. And Lorenzo, ihanda mo ang helicopter. Pupunta tayo sa warehouse ng Valderrama sa Laguna. Kung ayaw ibigay ng asawa ko ang gamot, kukunin ko ang buong kumpanya para lang makuha ang isang bote. Isabel! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Hindi mo pa ibinibigay ang card ko. Sigaw ni Aurora mula sa malayo, ngunit hindi na siya nilingon ni Isabel. Habang naglalakad si Isabel sa parking lot, nakita niya ang sasakyan ni Donato na mabilis na lumabas ng gate. Malamang ay ihahatid si Clara sa bahay nito. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyang iyon
ay tila pag-ikot din ng tadhana ni Donato patungo sa kapahamakan. Sumakay si Isabel sa isang naghihintay na sasakyan na hindi niya kailanman ginamit sa loob ng 7 taon. Isang marangyang limousine na may plakang pag-aari ng pamilya Valderrama. Sa loob, naroon si Lorenzo, hawak ang isang itim na folder. "Madam, the board of directors is already waiting for your call. They've been waiting for 7 years. Wika ni Lorenzo. Tiningnan ni Isabel ang kanyang sarili sa salamin ng sasakyan. Inayos niya ang kanyang buhok at tinanggal ang kanyang puting coat na may mansa ng luha ni Amara. Sa ilalim nito ay ang kanyang matibay na paninindigan. Lorenzo, simulan na natin ang paglipol sa mga imperial. Gusto kong bukas ng umaga, pagising ni Donato, ay wala na siyang kumpanyang pag-aari, wala ng bahay na matitirhan, at wala ng pangalang ipagmamalaki. Pero bago ang lahat, dalhin mo sa akin ang gamot ng anak ko. Kahit dumanak ang dugo ng pera sa gabing ito, Amara must live." Ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo. Iniwan ang ospital na tila isang piping saksi sa pagsilang ng isang bagong Isabel. Isang Isabel na hindi na marunong magpatawad. Isang Isabel na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Donato at Clara na masayang nagtatawanan sa isang restaurant habang sa background ay makikita ang isang pamilya na lalaki na nakatitig sa kanila. Isang lalaki mula sa nakaraan ni Isabel na matagal na niyang ibinaon sa limot. Walang puwang ang awa sa silid na ito, Madam Chairman. 7 taon kaming naghintay, nabawiin mo ang korona na itinapon mo para sa isang lalaking hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang mga salitang iyon mula kay Lorenzo ay tila isang malamig na haplos ng katotohanan sa natutulog na diwa ni Isabel. Sa loob ng marangyang limousine, ang bawat kislap ng mga ilaw ng lusod na dumadaan sa bentana ay tila mga alaala ng kanyang mga sakripisyong nauwi sa wala. Tiningnan ni Isabel ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na sa loob ng 7 taon ay nagluto, naglaba, at naglinis ng bahay ng mga imperial, habang tinitiis ang bawat mura at lait ni Donato at Aurora. Ngayon, ang mga kamay na yon ay mahigpit na nakahawak sa gintong selyo ng Valderrama Therapeutics. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, habang inaalala ang bawat gabing pinagkasya niya ang barya para sa hapunan, habang ang kanyang asawa ay palihim na naglulustay ng pera para sa luho ng ibang babae. Ang kabalintunaan ng kanyang buhay ay mas matalas pa sa anumang scalpel. Nagpanggap siyang mahirap upang hindi masugatan ang ego ni Donato. Ngunit ang pagpapanggap na yon ang naging lisensya ng lalaki upang tapakan ang kanyang dangal. "Madam, narito na tayo," wika ni Lorenzo, nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang naglalakihang gusali na tila isang tour ng kapangyarihan sa gitna ng Makati. Bumukas ang pinto ng sasakyan at ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong kay Isabel. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang niya patungo sa lobby, ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na pumuputok sa bawat kadenang gumagapos sa kanya. Ang mga gwardiya at staff na dating nakakakita sa kanya bilang isang hamak na bisita ay sabay-sabay na yumukod. "Welcome back, Chairman Isabel." Ang sabay-sabay na bati nila na umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Diretso siyang naglakad patungo sa boardroom sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, bumadya ang mukha ng 12 board members, mga taong matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Umupo si Isabel sa kabisera, ang pwestong nakalaan para sa tanging tagapagmana ni Don Alejandro Valderrama. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa," simula ni Isabel. Ang boses niya ay buo at walang pang-inginig. "As of this moment, I am initiating a total, hostile takeover of all distribution channels connected to Imperial Logistics. Gusto kong bawiin ang lahat ng credit lines nila. I want their warehouses sealed and their inventory confiscated. Sa loob ng 1 oras, kailangang wala silang hawak
na kahit isang vial ng kahit anong gamot na may tatak na Valderrama. But madam, tanong ng isang board member, paano ang mga existing contracts nila? Maari tayong makasuhan? Tumingin si Isabel sa kanya ng may malamig na otoridad. The contracts were signed under the premise of good faith and ethical conduct. Ang pagnanakaw ng gamot mula sa sariling anak para sa pansariling interes ay isang paglabag sa bawat moral na pundasyon ng kumpanyang ito. Gamitin niyo ang bawat butas sa batas. I don't care about the cost. I want Donato Imperial to realize that without my name, he is just a man with a suit but no soul. Pagkatapos ng pulong, mabilis na lumapit si Lorenzo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na refrigerator box. Ang serum para kay Amara, madam. Ako na mismo ang kumuha sa secret vault. May eron din tayong balita. Si Donato ay kasalukuyang nasa isang party kasama ang mga potential investors. Ipinagyayabang niya na siya ang susunod na CEO ng Valderrama dahil sa koneksyon niya sa inyo. Kumulo ang dugo ni Isabel. Investors? Sa anong party na yan? Sa Manila Hotel, madam. Isang charity gala para sa mga mayayamang negosyante. Mabuti, wika ni Isabel habang kinukuha ang box ng gamot. Lorenzo, ipadala mo agad ang gamot na ito sa ECU, sa ilalim ng pinakamahigpit na seguridad. Bantayan mo si Amara na parang sarili mong buhay. Pupunta ako sa party ni Donato. Gusto kong makita ang mukha niya kapag ang mundong pilit niyang inaakyat ay biglang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang pabalik sa sasakyan, muling tinignan ni Isabel ang misteryosong litratong natanggap niya kanina. Ang lalaking nasa background, ang lalaking nakatitig kay Donato at Clara nang may halong puot at paghihigante. Kilala niya ang mga matang yon. Iyon ang mga matang nagligtas sa kanya 10 taon na ang nakalilipas bago pumasok si Donato sa buhay niya upang angkinin ang kabayanihang hindi naman kanya. Gabriel, bulong ni Isabel sa hangin. Buhay ka pa ba talaga? O isa ka lang multong ipinadala ng tadhana para tulungan akong wasakan ang lahat ng kasinungalingan ni Donato? Ang sasakyan ay mabilis na humarurot patungo sa Manila Hotel. Ang gabi ay bata pa, ngunit para kay Isabel, ito na ang huling hininga ng pamilya imperial. Sa bawat pag-ikot ng gulong, lalong lumalalim ang kanyang determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa bawat luhang inaksaya niya, sa bawat gabing nagmakaawa siya, para sa pag-ibig na kailanman ay hindi niya natanggap. Sa loob ng ballroom ng Manila Hotel, si Donato ay nagtataas ng baso ng champagne, nakapalibot ang mga negosyante sa kanya. Cheers, everyone, to the future of Valderrama and Imperial. My wife is just a bit shy, but soon, you will see who really runs the show. Hindi niya alam, sa labas ng pinto, nakatayo na ang bagyo na handang tumapos sa kanyang palabas. Ang boses ng tawanan at ang marahang himig ng orkestra ay bumabalot sa malawak na ballroom ng Manila Hotel. Kumikinang ang mga chandelier na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ngunit para kay Isabel, ang bawat kislap nito ay paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya sa dilim, habang si Donato ay nagpapakasasa sa liwanag. Sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang mamahaling tuxedo na binili gamit ang perang dapat ay pambayad sa matrikula ni Amara. Nakatayo si Donato Imperial. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mukha ay mapula dahil sa labis na katuwaan. Sa kanyang tabi, si Clara ay tila isang reyna sa suot nitong pulang bestida. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa braso ni Donato na parang isang ahas na nagmamalaki sa kanyang biktima. Donato, balita ko ay malapit mo na raw makuha ang exclusive distribution rights ng bagong cancer drug ng Valderrama. Wika ng isang matandang negosyante habang nakikipaggamay. Napakalakas mo talaga. Paano mo nagawa iyon? Tumawa ng malakas si Donato. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na umalingaw-ngaw sa paligid. Alam niyo naman, my wife is a Valderrama. Kahit na medyo mahina ang utak niya sa negosyo, ako naman ang nagpapatakbo ng lahat sa likod ng tabing. Isang salita ko lang sa kanya, pirma agad iyon.
She worships the ground I walk on. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Si Clara naman ay humilig sa balikat ni Donato at bumulong ng sapat para marinig ng iba. Ang bait mo talaga, Han. Kahit napasakit ang asawa mo, binibigyan mo pa rin siya ng karangalan na maging bahagi ng tagumpay mo. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang waiter ang mabilis na lumapit kay Donato. Maputla ang mukha nito at nanginginig ang mga kamay. Sir, excuse me, Sir Donato. May mahalaga po kayong tawag mula sa inyong opisina. Urgent daw po. Ano ba yan? Hindi ba nila alam na nasa kalagitnaan ako ng pakikipag-usap sa mga investors? Ines na sagot ni Donato. Sabihin mo, tumawag sila bukas. Sir, tungkol daw po ito sa inyong mga warehouse. May mga pulis at mga abogado raw po mula sa Valderrama Therapeutics na nagpapasara sa lahat ng mga building nyo ngayon din. Tila, binuhusan ng malalamig na yelo si Donato. Ang basong hawak niya ay muntik ng malaglag. Ano? Anong pinagsasabi mo? Bakit nila gagawin yon? Bago pa man makasagot ang waiter, ang malalaking pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Hindi ito ang marahas na pagbukas ng isang taong galit, kundi ang marangal na pagpasok ng isang taong may hawak ng tadhana. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pinto. Ang musika ay biglang huminto, na pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang babae ang pumasok. Hindi ito ang Isabel na nakilala nila. Ang doktora na laging mukhang pagod, ang asawang laging nakayuko at sunod-sunuran. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay suot ang isang midnight blue na gown na tila gawa sa mga anino ng gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang matapang at magandang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Sila ay naglalabas ng apoy ng otoridad. Sa likod niya, ang mga bodyguard na nakauniporme at si Attorney Lorenzo ay sumusunod na parang isang hukbo. Ang bawat hakbang ni Isabel sa carpeted na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Donato. Isabel? Bulalas ni Donato. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang suot mo? At bakit may kasama kang mga bodyguard? Hindi sumagot si Isabel hanggang sa makarating siya sa harap ni Donato. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumakal sa mabahong amoy ng kasinungalingan sa paligid ng lalaki. Tumingin si Isabel kay Clara, na ngayon ay tila isang maliit na daga na gustong magtago, bago ibinaling ang paningin sa kanyang asawa. Donato, ang boses ni Isabel ay malinaw at malamig. Umabot ito sa bawat sulok ng ballroom. Narinig ko na ipinagmamalaki mong iyong koneksyon sa Valderrama. Naisip ko lang na baka gusto mong ipakilala sa iyong mga investors ang tunay na nagmamay-ari ng pangalagyan. Ano kalokohan ito, Isabel? Umuwi ka na! Lasing ka lang siguro o nababaliw na dahil sa bata, sigaw ni Donato. Sinusubok ang bawiin ang kanyang nawawalang dangal sa harap ng mga tao. Isang matunog na sampal ang hindi dumapo sa mukha ni Donato. Ngunit isang mas masakit na dokumento ang inilapag ni Lorenzo sa mesa sa harap niya. Mr. Imperial, as of 9 p.m. tonight, the Board of Directors of Valderrama Therapeutics has officially terminated all distribution contracts with Imperial Logistics. Lahat ng assets mo na nakapangalan sa kumpanya ay binabawi na. Ang mansion sa Forbes Park? Bukas ng umaga, kailangang bakante na yan. At ang kotseng ginamit mo papunta rito, hatak na rin yan sa labas. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga negosyanteng kanina ay nakapaligid kay Donato ay dahan-dahang umatras. Tila ayaw mahawa sa bumabagsak na peste. Hindi maaari ito. Kasal tayo, Isabel. Akin din ang Valderrama. Sigaw ni Donato. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa galit at takot. Ngumiti si Isabel, isang ngiting walang bahid ng saya kundi puno ng pait. Kasal tayo, Donato. Pero nakalimutan mo ang prenuptial agreement na ipinapirma sa iyo ng tatay ko 7 taon na ang nakalilipas.
Ang akala mo ay insurance paper lang yon para sa utang mo, di ba? You were so greedy, you didn't even read the fine print. Lumapit si Isabel sa kanya, sapat na para maramdaman ni Donato ang lamig ng kanyang presensya. Kinuha mo ang gamot ni Amara para sa kabit mo. Akala mo ay tinalikuran mo lang ang anak mo. Pero ang totoo, tinalikuran mo ang tanging bagay na nagpapanatili sa iyo sa itaas. I am not your victim anymore, Donato. I am your consequence. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Donato. Isang video call mula kay Doña Aurora. Nang sagutin niya ito, lumitaw ang mukha ng kanyang ina na umiiyak, habang ang mga gamit nila ay inalalabas ng mga tauhan ni Lorenzo mula sa kanilang mansyon. Donato, tulungan mo ako! Pinapalayas tayo! Ang mga alahas ko, kinukuha nila! Binitiwan ni Donato ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang buong buhay na nawawasak. Tinalikuran siya ni Isabel ng walang anumang emosyon. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, isang matangkad na lalaki ang humarang sa kanyang daan. Ang lalaking nasa litrato kanina. Ang lalaking may mga matang tila may dalang bagyo. Isabel? Tawag ng lalaki. Ang boses nito ay pamilyar, tila isang awit mula sa kanyang kabataan na matagal na niyang kinalimutan. The medicine worked. Amara is awake. But the war, it's just beginning. Napatigil ang tibok ng puso ni Isabel. Tumingin siya sa lalaki at bumulong. Gabriel? Bakit na yun ka lang? Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatama sa tuyot na lupa ng puso ni Isabel. Sa gitna ng kaguluhan ng ballroom, kung saan ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na nagkakagulo, nanatiling nakapako ang paningin ni Isabel sa lalaking nasa kanyang harap. Ang mga mata ni Gabriel ay hindi nagbago. Naroon pa rin ang lalim at ang tila hindi matitibag na katapatan na nakita niya 10 taon na ang nakalilipas sa gitna ng usok at apoy ng aksidente. Gabriel. Ang pangalan ay lumabas sa mga labi ni Isabel na tila isang banal na sekreto. Paano? Ang sabi ni Donato, wala nang nakaligtas sa pagsabog na yon, bukod sa akin at sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas ng peklat na bahagyang nakasilip sa ilalim ng kanyang mamahaling manggas, ay nanatiling nakababa sa kanyang gilid. Maraming kasinungalingan ang kailangang mamatay, Isabel, para mabuhay ang katotohanan. Pero hindi ngayon ang oras para sa mga lumang kwento. Amara needs you. Gising na siya at hinahanap ka niya. Tila biglang nabuhayan ng lakas si Isabel. Ang galit na kanina ay nagpapatakbo sa kanyang dugo ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na makita ang kanyang anak. Tinalikuran niya ang ballroom, hindi na binigyan ng kahit isang sulyap si Donato na ngayon ay nakaluhod sa sahig habang pilit na pinupulot ang mga dokumentong nagpabagsak sa kanya. Ang mga hikbi ni Clara at ang galit na sigaw ng mga dating kasamahan ni Donato ay naging mga malalabong tunog na lamang sa background. Habang mabilis na naglalakad sina Isabel at Gabriel patungo sa labas, ang tunog ng kanilang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng kalayaan. Ang bawat gwardiya na madaanan nila ay umuyukod ng mababa. Kinikilala ang tunay na reyna na nagbabalik sa kanyang trono. Lorenzo, ihanda ang lahat ng kailangan sa ospital. Utos ni Isabel habang sumasakay sa naghihintay na sasakyan. At Gabriel, huwag kang aalis. Marami tayong dapat pag-usapan. Hindi ako aalis, Isabel. 7 taon akong nagbantay sa dilim. Ngayon na nasa liwanag ka na, wala nang dahilan para lumayo ako. Sagot ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pangakong tila hindi mababali ng anumang bagyo. Pagdating sa ospital, ang katahimikan ng gabi ay tila isang kumot na nagbibigay ng kapayapaan. Mabilis na naglakad si Isabel patungo sa kwarto ni Amara. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang puso
ay tila nakikipagkarera. Nang marating niya ang pinto, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang silid ay hindi na amoy kamatayan. Ang maliit na bata sa kama, na kanina lang ay tila isang kandilang malapit ng mapundi, ay nakadilat na ngayon. Ang kanyang mga mata, na kasing itim ng sa kanyang ina, ay may bakas na ng buhay. Ang tunog ng monitor ay hindi na isang babala, kundi isang ritmo ng pag-asa. Mama? Ang mahinang tinig ni Amara ay tila pinakamagandang musika na narinig ni Isabel sa kanyang buong buhay. Hindi na napigilan ni Isabel ang pagpatak ng kanyang mga luha. Lumapit siya sa kama at maingat na kinuha ang maliit na kamay ng anak. Inilapit ito sa kanyang pisngi at hinalikan ng paulit-ulit. Narito na si Mama, anak. Hindi ka naiiwan ni Mama. Wala nang mananakit sa'yo. Mama, where's Papa? Is he mad? Tanong ng bata, ang kanyang tinig ay puno ng inosenteng takot na dumurog sa puso ni Isabel. Huminga ng malalim si Isabel. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang buhok ng anak. Huwag mo na siyang isipin, Amara. Mula ngayon, tayo na lang. At may mga taong magtatanggol sa atin. Tumingin si Isabel sa pintuan kung saan nakatayo si Gabriel, nakamasid ng tahimik. May isang kakaibang pakiramdam na dumaloy sa katawan ni Isabel. Isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala sa kanya sa piling ni Donato. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Pumasok si Lorenzo sa kwarto. Ang kanyang muka ay seryoso at may dalang masamang balita. Madam Chairman, humihingi po ako ng paumanhin sa paggambala. Pero kailangan nyo itong malaman. Si Donato, hindi siya sumuko ng ganoon lang. Tumakas siya bago pa man siya madampot ng mga pulis. At kinuha niya ang lahat ng mga confidential files mula sa main server ng kumpanya bago ito tuluyang malak. Nanlamig ang pakiramdam ni Isabel. Ano mga files, Lorenzo? Ang mga research data tungkol sa bagong serum, madam. Kung ibebenta niya ayon sa black market o sa mga kalaban natin, malaking banta ito hindi lang sa kumpanya, kundi sa kaligtasan ng mga pasyenteng gumagamit nito. Lumingon si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang matalim na liwanag. Hindi lang files ang kinuha niya, Lorenzo. Alam ko kung saan siya pupunta. May isang tao siyang laging tinatawagan sa bawat oras ng kagipitan. Isang taong matagal na ring may atraso sa mga Valderrama. Sino, Gabriel? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay muling naging matigas at handa sa pakikipaglaban. Ang sarili mong tiyuhin, si Eduardo Valderrama. Ang lalaking akala mo ay namatay na sa ibang bansa, pero ang totoo ay siya ang utak sa likod ng bawat paghihirap na dinanas mo sa piling ni Donato. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabel. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo. Ang 7 taong paghihirap, ang pagkakasakit ni Amara, ang kataksilan ni Donato. Lahat pa ito ay bahagi ng isang mas malaking plano para agawin ang imperyong naiwan ng kanyang ama. Gusto nilang ubusin tayo, Isabel, wika ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Pero nakalimutan nilang may isang bagay na hindi nila kailanman makukuha. Ang tibay ng isang inang wala ng takot na mawalan. Sa labas ng ospital, ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip, ngunit ang dilim ng nakaraan ay tila lalong bumibigat. Sa gitna ng paggaling ni Amara, isang bagong panganib ang nagbabanta. At sa pagkakataong ito, hindi na lang puso ni Isabel ang nakataya, kundi ang mismong legasiya ng kanyang pamilya. Isang mensahe ang pumasok sa earpiece ni Gabriel. Sir, nakita na namin ang sasakyan ni Donato. Papunta siya sa lumang pantalan. Tumingin si Gabriel kay Isabel. Stay with Amara. I will handle this. Hindi, sagot ni Isabel, habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang muka ay tila isang renang handang sumabak sa giyera. Hindi na ako magtatago sa likod ng kahit sino, Gabriel. Sinimulan ito ni Donato at ako ang tatapos nito. Hindi na ako ang babaeng tatalikod at iiyak sa sulok, Gabriel.
Kung ang dilim ang kailangan kong harapin para matapos ang lahat ng ito, ako mismo ang magsisindi ng mitsa. Ang boses ni Isabel ay parang danyos ng isang dambuhalang kampana. Maugong, matatag, at hindi matitibag. Sa bawat salitang binitawan niya, tila unti-unting nalulusaw ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Muli niyang hinaplos ang pisingi ng natutulog na si Amara, isang mabilis at piping pangako na ang susunod na pagmulat ng bata ay sa isang mundong wala ng anino ni Donato. Habang naglalakad si Isabel palabas ng silid, ang tunog ng kanyang mga takong sa malinis na sahig ng ospital ay tila isang babala. Sa hallway, inabutan niya si Clara. Wala na ang pulang bestida at ang maangas na tindig nito. Gusot-gusot ang damit ng babae at ang kanyang maskara ay kumalat na sa paligid ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Isabel! Isabel, please! Sigaw ni Clara habang pilit na humahawak sa braso ni Isabel. Agad siyang hinarang ng 2 bodyguard ni Lorenzo. Nasaan si Donato? Iniwan niya ako. Kinuha niya ang lahat ng alahas ko at ang pera sa vault. Sabi niya, isasama niya ako kapag nakuha na niya ang kumpanya niyo. Tiningnan ni Isabel si Clara nang may malalim na pandidire. Ang akala mo ba talaga, Clara, ay may puwang ang katapatan sa isang lalaking kayang pumatay ng sariling anak para sa pera? Ginamit ka lang niya, tulad ng paggamit niya sa akin sa loob ng 7 taon. Hindi totoo yan! Mahal niya ako! Hysterical na sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay pumapalahaw sa tahimik na pasilyo. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Clara. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng buhay. Malamig na tugon ni Isabel. Lorenzo, tawagan ng pulis. Ibigay ang lahat ng ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Clara sa pagnanakaw ng gamot mula sa pharmacy. Siguraduhin mong hindi siya makakalabas sa loob ng mahabang panahon. Isabel, maawa ka. Wala akong kinalaman sa plano ni Donato. Pagmamakaawa ni Clara habang hinihila siya palayo ng mga awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga pagsusumamo ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Lumingon si Isabel kay Gabriel na kanina pa nakamasid. Layon, Gabriel, sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Bakit mo sinabing nagsinungaling si Donato tungkol sa aksidente? Bakit mo sinabing ikaw ang nagligtas sa akin? Huminga ng malalim si Gabriel. Lumapit siya sa isang bintana kung saan makikita ang papalubog na buwan. 10 taon na ang nakalilipas, Isabel, sa kalsada niyon sa Baguio. Pagkatapos sumabak ng sasakyan mo sa bangin, ako ang unang nakarating. Hinugot kita mula sa nag-aapoy na bakal. Sugatan ako noon, at bago pa ako tuluyang mawala ng malay, dumating si Donato. Isa siyang hamak na dumadaan lang. Imbes na tumawag ng tulong para sa ating dalawa, kinuha niya ang iyong bag na puno ng pera at mga dokumento. At nang makita niyang buhay ka pa, iniwan niya akong duguan sa gilid ng daan at dinala ka niya sa ospital. Hindi para iligtas ka, kundi para magpanggap na bayani at makakuha ng pabuya mula sa iyong ama. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Ang bawat selula sa kanyang utak ay tila sumasabog sa galit. Ang utang na loob na nagtulak sa kanya upang tiisin ang lahat ng pang-aabuso. Ang dahilan kung bakit niya piniling mahalin ang isang halimaw ay isa lamang palang malaking panlilinlang. 7 taon akong naging martir para sa isang taong nagnakaw ng buhay mo at nagnakaw ng dangal ko. Bulong ni Isabel. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa puso, kundi sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay lalong tumalas, at ang kanyang emosyon ay naging kasing tigas ng diamante. Hindi ko hinayaang mamatay ka noon, Isabel, at hindi ko hahayaang sirain kanya ngayon. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Saan ang pantalang, Gabriel? Dalhin niyo ako sa kanya, utos ni Isabel. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang wala na siyang matataguan. Sumakay sila sa sasakyan. Ang bilis ng takbo ay tila sumasabay sa bilis ng tibok ng puso ni Isabel.
Sa bawat segundong lumilipas, ang imahe ni Donato sa kanyang isipan ay unti-unting nabubura at napapalitan ng isang halimaw na dapat nang tapusin. Nang makarating sila sa lumang pantalan, ang amoy ng dagat at ang kalawang ng mga container ay sumalubong sa kanila. Sa dulo ng pier, nakita nila ang isang lalaking balisa, may bitbit na itim na bag at mabilis na naglalakad patungo sa isang maliit na speedboat. "Donato!" Ang sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Tila isang kidlat na tumama sa gitna ng gabi. Napatigil si Donato. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay puno ng takot at gulat. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pantalan, mukha siyang isang basang sisiw na wala nang mapuntahan. "Isabel, paano mo ako nahanap?" Gumaralgal ang boses ni Donato. "Huwag kang lumapit. Hawak ko ang mga files. Kapag hindi mo ako pinatakas, sisirain ko ang reputasyon ng Valderrama. Ibebenta ko ito sa mga kaaway niyo." "Wala ka nang ibebenta, Donato," sabi ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit. "Dahil sa bawat hakbang mo, lalong lumalalim ang hukay na kinatatayuan mo. Alam ko na ang totoo. Alam ko na, hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Alam ko na, isa kang magnanakaw at mamamatay tao." "Kasinungalingan yan! Pinaniwala ka lang ng lalaking yan!" Sigaw ni Donato. Itinuro niya si Gabriel na nakatayo sa likuran ni Isabel. "Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw, Donato. Ramdam ko ito sa bawat sugat na ibinigay mo sa akin," tugon ni Isabel. "Ibigay mo ang mga files. At baka lang, maisipan kong huwag dagdagan ang mga kasong isasampa ko sa iyo." Biglang tumawa ng mapait si Donato. "Hindi niyo ako makukuha. Eduardo! Eduardo, nasaan ka na? Tulungan mo ako!" Mula sa anino ng isang malaking container, isang matandang lalaki ang lumabas. May hawak itong tungkod at may suot na sombrero na nagtatago sa kalahati ng kanyang mukha. Eduardo Valderrama. "Tiyuhin!" bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Isabel, ang aking paboritong pamangkin," wika ni Eduardo. Ang kanyang boses ay parang kalawang na kumikiski sa bakal. "Sayang at naging matalino ka ng huli na ang lahat. Donato, ibigay mo sa akin ang bag. Ako na ang tatapos sa nasimulan mo." Ngunit bago pa man maiabot ni Donato ang bag, isang tunog ng paparating na mga sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang gumapang sa mga pader ng mga container. "Walang aalis!" Sigaw ng isang tinig mula sa megaphone. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Donato na tumalon sa speedboat, ngunit nadula siya sa madulas na sahig ng pantalan. Ang itim na bag ay tumalsik sa tubig. "Ang mga files! Ang pera ko!" Sigaw ni Donato habang pilit na inaabot ang bag na unti-unting lumulubog sa madilim at malamig na dagat. Tiningnan ni Isabel ang kanyang asawa. Ang lalaking minsan ay naging mundo niya, na ngayon ay parang isang baliw na nakadungaw sa tubig. Wala siyang naramdamang awa. Wala siyang naramdamang lungkot. Tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. "Tapos na, Donato," wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pinalidad. "Ang dagat ang kukuha sa lahat na ninakaw mo. At ang batas ang kukuha sa natitirang hininga ng iyong kalayaan. Wala nang halaga ang iyong pagsisisi kung ang lahat ay nilamon na ng dagat, Donato. Ang iyong mga pangarap ay kasing lalim na ngayon ng pusod ng karagatan." Ang boses ni Isabel ay parang isang malamig na hangin na humahaplos sa basang muka ni Donato. Nakaluhod ang lalaki sa gilid ng pier. Ang kanyang mga kamay ay pilit pang inaabot ang madilim na tubig kung saan lumubog ang itim na bag. Ang bag na naglalaman ng kanyang huling pag-asa. Ang bawat pag-alo ng tubig ay tila isang tawa ng tadhana na humihiya sa kanyang kasakiman. Hindi maaring mangyari ito. Paghagulgol ni Donato. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. "Isabel, please! Sabihin mo sa kanila!
Sabihin mo sa mga pulis na nagkamali lang tayo. I'm your husband! Mag-uumpisa tayo ulit. Isang marahas na tunog ng bakal na nagkiskisan ang narinig ng isakay ng mga pulis ang posas sa mga pulso ni Donato. Ang lamig ng bakal ay tila isang hatol na wala ng bawian. Tumayo si Isabel ng tuwid. Ang kanyang anino ay humahaba sa semento ng pantalan sa ilalim ng asul at pulang ilaw ng mga patrol car. Asawa? Ang tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon. Ang asawa ko ay namatay na sa puso ko noong gabing. Mas pinili mo ang luho ng iba kaysa sa hininga ng anak mo. Ang lalaki nga sa harap ko ngayon ay isang estrangero na nagngangalang Donato Imperial. Isang magnanakaw, isang sinungaling, at isang talunan. Lumingon si Isabel kay Eduardo Valderrama na nanatiling nakatayo sa anino, tila isang buway ang naghihintay ng tamang pagkakataon. At ikaw, tiyuhin, huwag mong isiping nakalimutan ko ang presensya mo. Humakbang si Eduardo, palabas ng anino. Ang tunog ng kanyang tungkod sa semento ay tila isang ritmo ng isang nagbabadyang gulo. Matalas ka na, Isabel. Kamuhang-kamuha mo ang iyong ama sa paraan ng iyong pagtindig. Pero tandaan mo, ang Valderrama Therapeutics ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang kaharian. At ang mga reyna ay madaling mapabagsak kung wala silang matibay na pundasyon. Ang pundasyon ko ay ang katotohanan, Eduardo. Tugon ni Isabel. At ang katotohanan iyon ang maglalagay sa iyo sa likod ng rehas, kasama ng tau-tauhan mo. Tumawa ng mahina si Eduardo, isang tunog na parang tuyong dahon na nayuyurakan. Tau-tauhan? Si Donato ay isang kasangkapan lamang na madaling palitan. Kung akala mo ay natapos na ang laban dahil lang nakulong ang isang hamak na tulad niya, nagkakamali ka. Ang digmaan ay kasisimula pa lang. Dahan-dahang sumakay si Eduardo sa isang naghihintay na itim na sasakyan. Bago ito umalis, isang huling tingin ang ipinukol niya kay Isabel. Ingatan mo si Amara, pamangkin. Ang mga bata ay marupok na parang kristal. Naramdaman ni Isabel ang isang matinding kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Ang banta ni Eduardo ay hindi para sa kanya, kundi para sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Agad siyang naramdaman ng isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Ang kamay ni Gabriel. Hindi ko hahayaang lumapit ang kahit sino sa kanya, Isabel. Pangako yan. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon. Habang hinihila si Donato patungo sa loob ng presinto, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng gabi. Ang pantalan na kanina ay puno ng tensyon ay naiwang tahimik. Tanging ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga poste ng pier ang maririnig. Sumakay sina Isabel at Gabriel sa sasakyan upang bumalik sa ospital. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang gamot na nagpapahilom sa pagod na diwa ni Isabel. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng kalsada na tila mga mansa ng kulay sa gabi. Gabriel, tawag niya nang hindi tumitingin sa lalaki. Bakit mo ginawa ito? 7 taon kang naghintay. Bakit hindi ka nagpakita agad? Dahil alam kong hindi ka maniniwala sa akin noon, sagot ni Gabriel. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kalsada. Kailangan mong makita ang tunay na mukha ni Donato sa sarili mong mga mata. At kailangan kong siguraduhin na kapag bumalik ako, mayroon na akong sapat na kapangyarihan para protektahan ka sa anumang galit ni Eduardo. Nakarating sila sa ospital ng madaling araw. Pagpasok ni Isabel sa kwarto ni Amara, ang bumungad sa kanya ay ang mapayapang mukha ng kanyang anak na natutulog. Ang bawat mahinahong paghinga ng bata ay tila isang himala na ipinagkaloob ng langit. Lumapit si Isabel at naupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Amara. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang chairman ng Valderrama. Hindi na siya ang doktora na nagligtas ng buhay. Siya ay isang ina lamang na sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Ang pagdampi ng mga daliri ni Isabel sa malambot na pisingi ni Amara
habang ang unang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang dalawa. Isang simbolo ng bagong umaga pagkatapos ng mahabang bagyo. Ngunit ang katahimikan ay muling binuwag ng pagpasok ni Lorenzo. Ang kanyang muka ay maputla at may hawak siyang isang legal na dokumento na tila nanginginig sa kanyang mga kamay. "Madam, may problema po," wika ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Kakasampalang po ng isang urgent petition sa korte. Si Eduardo Valderrama, kinuwestiyon niya ang inyong pagiging legal na tagapagmana. Sinasabi niya na ang huling testamento ng inyong ama ay peke." Nanlaki ang mga mata ni Isabel. "Anong sinabi mo?" "At hindi lang yon, madam," pagpapatuloy ni Lorenzo. "Meron silang DNA evidence na nagpapatunay na hindi kayo ang tunay na anak ni Don Alejandro. Gusto nilang bawiin ang lahat mula sa inyo, kasama na ang karapatan nyo sa pang-ang-alaga kay Amara. Ibigay nyo sa amin ang bata, Dr. Valderrama. Huwag na nating ituloy ang eksyenang ito sa harap ng anak nyo. Mas makakabuti kung susunod kayo sa utos ng korte para hindi na mauwi sa puwersahan." Ang boses ni Mrs. Peralta, ang social worker, ay kasing lamig ng tiles ng ospital. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, habang hawak ang isang itim na folder, isang manipis na tumpok ng papel na may sapat na kapangyarihang paghiwalayan ang isang ina at ang kanyang anak. Sa likod niya, ang dalawang pulis ay nakatayo ng matigas. Ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa kanilang mga sinturon, handang kumilos sa anumang pagkakataon. Naramdaman ni Isabel ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay puno ng pag-asa habang hinahaplos si Amara, ay biglang naging yelo. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakaharang siya sa kama ng anak, tila isang sugatang leon na pilit pinoprotektahan ang kanyang kaisa-isang kuting. "Hindi niyo pwedeng gawin ito," bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit at takot. Kagigising lang ni Amara. Mahina pa siya. Ang paglipat sa kanya ngayon ay katumbas ng pagpatay sa kanya. "Who gave you the right to take a child away from her mother?" "Ang batas ang nagbigay sa amin ng karapatan, madam," sagot ng pulis. Ang kanyang boses ay malalim at walang pasubali. "Mayroon kaming dokumentong nagsasabing ang inyong legal na relasyon sa pamilya Valderrama ay kinukuwestiyon. Habang hindi na patutunayan na kayo ang tunay na tagapagmana, ang inyong karapatan bilang magulang ay pansamantalang sinususpinde." Sa bawat salitang binitawan nila, tila naririnig ni Isabel ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang pangalang Valderrama na ipinaglaban niya, ang legasyang inalagaan niya, at ang pagkataong binuo niya sa loob ng 30 taon, lahat ay tila isang malaking kasinungalingan sa isang iglap. Napatingin siya kay Amara. Ang bata ay dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito sa gitna ng tensyon. "Mama? Bakit may mga pulis? Are they going to take me away?" Ang tanong ng anak ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Isabel. Mabilis siyang yumuko at niyakap ang anak, ibinabaon ang kanyang mukha sa maliit na balikat nito. "No, baby. No one is taking you away. Mama is here. Mama will never let them." "Madam, please move aside," ang marahas na utos ni Mrs. Peralta habang humahakbang palapit sa kama. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang ritual ng kamatayan para kay Isabel. Bago pa man makalapit ang social worker, isang matikas na figura ang humarang sa kanilang daan. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang matalim na liwanag na sapat na upang mapatigil ang sinumang susubok na lumapit. Subukan niya siyang hawakan at sisiguraduhin kong bukas ay wala na kayong trabahong babalikan. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng otoridad na hindi mapasusubalian. "Lorenzo, ipakita mo ang restraining order." Mabilis na lumapit si Lorenzo. Hingal na hingal, ngunit may hawak na isang bagong dokumento. "Heto ang temporary stay order mula sa Regional Trial Court. Kinukuwestiyon namin ang basehan ng inyong petisyon.
Ang DNA evidence na hawak nyo ay hindi pa dumadaan sa tamang verification. Hanggat walang pinal na desisyon ang korte, mananatili ang bata sa piling ng kanyang ina. Nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga pulis at ng social worker. Ang tensyon sa silid ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Sa huli, dahan-dahang umatras si Mrs. Peralta, bagaman ang kanyang mukha ay nanatiling mapanghamon. Para sa ngayon, mananatili ang bata rito, wika ni Mrs. Peralta. Pero huwag kayong magalak, Dr. Valderrama. Si Eduardo Valderrama ay hindi titigil. Bukas, babalik kami na may mas matibay na utos. At sa pagkakataong yon, wala ng Gabriel o Lorenzo ang makapagliligtas sa inyo. Nang makaalis ang mga awtoridad, tila nawala ng lakas si Isabel at napaupo sa gilid ng kama. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungang hindi niya magawang bigkasin. Gabriel, totoo ba? Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Totoo bang hindi ako anak ni Papa? Is my whole life a lie? Lumapit si Gabriel at lumuhod sa harap niya. Kinuha ang kanyang mga nanginginig na kamay. Hindi mahalaga kung anong sinasabi ng papel, Isabel. Ikaw ang nag-alaga sa kumpanya. Ikaw ang nagmahal sa ama mo. Ang dugo ay isang bahagi lang ng pagkatao. Pero ang puso ang nagdidikta kung sino ka talaga. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Isabel. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang nakapanindig balahibong tawa ni Eduardo Valderrama ang umalingaw-ngaw. Nagustuhan mo ba ang munting sorpresa ko, Isabel? Ang boses ni Eduardo ay parang isang lason na dumadaloy sa kanyang pandinig. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakulong mo si Donato? Si Donato ay isang maliit na hadlang lamang. Ngayon, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Pangalan, yaman, at ang anak mo. Gusto mo bang malaman ang sikreto ng iyong ina, Isabel? Gusto mo bang malaman kung kanino ka talaga galing? Naniga si Isabel. Huwag mong idamay ang nanay ko, Eduardo. Pumunta ka sa lumang mansyon sa Laguna mamayang gabi. Mag-isa. Kung hindi, asahan mo na bukas din, kukunin ng gobyerno si Amara at kailanman ay hindi mo na siya makikita. Ang oras ay tumatakbo. Aking pamantang paminsan. Ibinaba ni Eduardo ang tawag. Ang katahimikan sa silid ay muling binalot ng tunog ng monitor ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat ritmo nito ay tila isang paalala ng isang madilim na sikretong malapit ng sumabog. Ang paghawak ni Isabel sa kanyang dibdib, sinusubukang damhin ang sariling tibok ng puso, habang tinatanong ang sarili kung sino ba talaga siya. Habang sa labas, ay nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan. Isang pagluha ng langit para sa kanyang nawawalang pagkatao. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng ospital ay tila isang mabigat at paulit-ulit na pagkatok sa pinto ng kaisipan ni Isabel. Hawak niya ang lumang sulat ng kanyang ama. Ang papel ay tila naninilaw na sa tagal ng panahon. Ngunit ang bawat salita ay kasing talas pa rin ng isang bagong hasang patalim. Patawarin mo ako, Isabel, dahil ang katotohanan ay mas nakamamatay kaysa sa anumang sakit. Inulit-ulit ni Isabel ang pangungusap na iyon sa kanyang isip. Anong katotohanan ang mas masakit pa sa pagkakanulo ni Donato? Anong sikreto ang itinatago ng lalaking itinuring niyang bayani at pundasyon ng kanyang buhay? Isabel, hindi kita hahayaang pumunta sa Laguna ng mag-isa. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya malapit sa pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Eduardo is a desperate man. Ang mga taong walang nang mawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Kailangan kong malaman, Gabriel. Tugon ni Isabel habang dahan-dahang itinatago ang sulat sa loob ng kanyang bag. Gagamitin niya ang isyong ito para makuha si Amara.
Hindi ako makakapayag na ang anak ko ang magbayad para sa mga kasalanan ng nakaraan na hindi ko naman alam. Sasama ako. Maghihintay ako sa labas ng mansyon, giit ni Gabriel. Hindi na nakipagtalo si Isabel. Alam niyang sa gitna ng bagyong ito, si Gabriel lang ang tanging angkla na nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Ang biyahe patungong Laguna ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng wiper ng sasakyan, na pilit itinataboy ang malakas na ulan, ay tila sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ni Isabel. Nang marating nila ang lumang mansyon ng mga Valderrama, isang malawak na lupain na napapalibutan ng matatandang puno ng mangga, tila bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mansyong dati ay puno ng liwanag, ay tila isang malaking libingan na nababalot ng dilim. Dito na lang ako, wika ni Gabriel nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking bakal na gate. Ang isang tawag mo lang, papasukin ko ang impyernong yan. Tumango si Isabel at bumaba ng sasakyan. Bit-bit ang kanyang payong. Naglakad siya patungo sa pintuan ng mansyon. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang graba ay tila isang babala ng panganib. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa dulo ng malawak na sala, nakaupo si Eduardo Valderrama sa isang antigong silya, may hawak na baso ng alak at nakatitig sa isang malaking painting ng yumaong ama ni Isabel, si Don Alejandro. Dumating ka rin, aking pamangkin, wika ni Eduardo nang hindi lumilingon. Eksakto sa oras, tulad ng iyong ama. O ang lalaking inakala mong ama. Tapusin na natin ang laro, Eduardo. Malamig na sabi ni Isabel habang lumalapit. Ibigay mo sa akin ang sinasabi mong ebidensya. Ano ang kinalaman ng nanay ko sa lahat ng ito? Dahan-dahang tumayo si Eduardo at humarap kay Isabel. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang mapanuring ngiti. Ang iyong ina, si Maria, siya ay isang anghel sa paningin ni Alejandro. Pero ang mga anghel ay may mga lihim din sa dilim. Alam mo ba kung bakit ka palaging itinatago ni Alejandro noong bata ka pa? Bakit hindi kanya hinaya ang lumabas sa liwanag ng publiko hanggang sa mamatay siya? Kumuha si Eduardo ng isang lumang envelope mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mesa. Dahil ang dugo mo, Isabel, ay hindi Valderrama. Ikaw ay bunga ng isang pagkakamali. Ang iyong tunay na ama ay ang mortal na kaaway ni Alejandro, ang lalaking pumatay sa tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Nanlamig ang buong pagkatao ni Isabel. Nagsisinungaling ka. Basahin mo ang mga dokumento, Isabel. Ang DNA report na hawak ko ay totoo. Ikaw ay anak ng isang kriminal na itinago ni Alejandro para protektahan ang danggal ni Maria. At ngayon, ang kumpanyang hawak mo? Ninakaw mo lang yan mula sa tunay na Valderrama. Sa akin. Nanginig ang mga kamay ni Isabel habang binubuksan ang envelope. Ang bawat pahina ay tila isang selyo ng kanyang pagkatalo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, naalala niya ang isang tagpo noong siya ay bata pa. Isang gabi, kung saan hinaplus ng kanyang ama ang kanyang ulo at sinabing, "Kahit anong mangyari, Isabel, ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ko. Hindi sa dugo, kundi sa pag-ibig." Ang pagpikit ni Isabel at ang pagdamdam sa init ng alaalang yon sa gitna ng malamig na mansyon. Isang munting alaala na nagbigay sa kanya ng lakas na wag, tuluyang bumagsak sa harap ng kanyang kaaway. Kahit ano pa ang sabihin mo, Eduardo, wika ni Isabel, ang kanyang boses ay muling naging matatag. Ang Valderrama Therapeutics ay binuo ko sa pamamagitan ng pawis at talino. Hindi mo ito makukuha sa pamamagitan ng mga lumang papel at pananakot. Talaga? Tawa ni Eduardo. Panurin mo ang iyong telepono, Isabel. Kinuha ni Isabel ang kanyang phone. Isang live feed mula sa ospital ang lumitaw. Ang silid ni Amara ay napapalibutan ng mga hindi kilalang lalaki. Si Lorenzo ay nakagapos sa isang sulok at isang nurse ang pilit na kinukuha ang IV line ni Amara. "Amara!
Sigaw ni Isabel. Isang pirma mo lang sa waiver na ito, Isabel, na isinusuko mo ang lahat ng shares mo sa akin at mananatiling buhay ang anak mo. Wika ni Eduardo habang inilalapag ang isang legal na dokumento sa mesa. Piliin mo, ang iyong pangalan o ang huling hininga ng iyong anak. Ang pagkabasag ng dambuhalang bintana ay tila isang pagsabog ng libu-libong kristal na kumalat sa sahig ng sala. Ang malamig na hangin at ulan ay pumasok sa loob. Dala ang amoy ng basang lupa at ang pang-anib na kanina pa nagbabanta. Ang usok mula sa dulang ng baril ay dahan-dahang humalo sa madilim na paligid ng mansyon. Huwag kang mangahas na idampi ang panulat na yan sa papel, Isabel. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Pumasok siya sa loob ng mansyon, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na tila handang tumupok sa sinumang haharang. Napatayo si Eduardo. Ang kanyang tungkod ay nanginginig sa kanyang hawak. Ang takot ay gumuhit sa kanyang matandang mukha, ngunit pilit niya itong itinago sa likod ng isang mapanuring tawa. Gabriel, ang aso ni Alejandro. Akala mo ba ay matatapos mo ito sa isang putok ng baril? Hindi lang ako ang narito, Eduardo. Malamig na sagot ni Gabriel habang itinataas ang kanyang kaliwang kamay na may hawak na radyo. Tumingin ka sa screen, Isabel. Tignan mo ang anak mo. Mabilis na ibinaling ni Isabel ang kanyang paningin sa telpono. Sa live feed mula sa ospital, ang mga lalaking nakapalibot sa kama ni Amara ay biglang dapa sa sahig. Isang pangkat ng mga tactical officers na nakasuot ng uniforme ng Valderrama Security ang mabilis na pumasok at sinupil ang mga tauhan ni Eduardo. Nakita ni Isabel si Lorenzo na pinapakawalan mula sa pagkakatali at isang pamilyar na doktor ang mabilis na sumuri sa kalagayan ni Amara. Ligtas na siya, Isabel. Ligtas na ang anak mo. Wika ni Gabriel. Ang boses ay lumambot ng bahagya nang tumingin siya sa babae. Naramdaman ni Isabel ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang bigat na tila isang dambuhalang bato ay biglang nawala na pinalitan ng isang matinding pagnanais na maghigante. Dahan-dahan niyang binitiwan ang panulat at hinarap ang kanyang tiyuhin. Ang akala mo ba ay kasing hinako ni Donato? Ang boses ni Isabel ay parang kaskas ng yelo sa bakal. Ang akala mo ba ay susuko ako sa isang lalaking? Ang tanging alam ay ang manakot ng mga walang laban. Eduardo, ang dugo na sinasabi mong dumadaloy sa akin, kung totoo man yon, pasalamatan mo ang dugong yon, dahil yon ang magtuturo sa akin kung paano ka wawasakin. Wala kang mapapatunayan, sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay pumipiyok na sa desperasyon. Ang dokumentong yan, ang DNA report na yan, ang magpapabagsak sa iyo. Kinuha ni Isabel ang envelope mula sa mesa. Sa harap ni Eduardo at Gabriel, dahan-dahan niya itong pinunit ng pino. Ang mga piraso ng papel ay parang mga talulot ng bulaklak na nalalagas sa hangin, nahuhulog sa basang sahig ng mansyon. Ang pagkatao ko ay hindi nakadepende sa isang pirasong papel na gawa mo, wika ni Isabel. Ako ay Valderrama dahil ako ang pumili na maging ganoon. Ako ay anak ni Alejandro dahil sa bawat turo niya, sa bawat pagmamahal na ibinigay niya, ako ang naging bunga. Ang dugo ay tubig lamang, Eduardo. Pero ang pagmamahal, yon ang hindi mo kailanman maiintindihan. Isang tunog ng mga sirena ng pulis ang nagsimulang marinig mula sa labas ng gate. Ang liwanag ng asul at pula ay tumatama sa mga pader ng mansyon, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa paligid. Tapos na ang laro, Eduardo, sabi ni Gabriel habang lumalapit sa matanda. Ang lahat ng mga iligal na transaksyon mo, ang pagmamanipula mo sa shares ng kumpanya, at ang pagtatangka mo sa buhay ni Amara, lahat yan ay may sapat na ebidensya. Hindi ka na makakalabas sa kulungan habang buhay ka pa. Napaupo si Eduardo sa kanyang silya. Ang kanyang tungkod ay nalaglag sa sahig na lumika ng isang malungkot na tunog sa katahimikan. Ang kanyang muka ay biglang tumanda ng 10 taon. Wala na ang kapangyarihan. Wala na ang yaman.
Tanging ang isang malungkot at mapait na katotohanan ang naiwan sa kanya. Lumingon si Isabel kay Gabriel. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, Huwag ka munang magpasalamat, Isabel. putol ni Gabriel. Ang kanyang muka ay muling naging seryoso. May isa pang bagay na kailangan mong malaman. Tungkol sa lalaking sinasabi ni Eduardo, ang lalaking sinasabi niyang tunay mong ama. Nanigas si Isabel. Ano yun, Gabriel? Huwag mo nang itago sa akin. Ang lalaking iyon? Ang kriminal na tinutukoy niya? Hindi siya kaaway ni Alejandro. Siya ang taong nagligtas sa kumpanya noon malapit na itong bumagsak, kapalit ng isang pangakong itinago ni Alejandro sa lahat. At Isabel, ang lalaking iyon ay hindi pa patay. Narito siya sa Pilipinas. Isang matinding kaba ang muling gumapang sa puso ni Isabel. Ang bawat sikretong nabubunyag ay tila isang bagong pintuan na bumubukas patungo sa isang mas malalim na dilim. Sabihin mo sa akin ang totoo, Gabriel. May kinalaman ka ba sa huling hininga ni Papa? O isa ka lang din sa mga aninong nagpanggap na liwanag sa buhay ko? Ang boses ni Isabel ay halos isang pabulong na pakiusap. Ngunit bawat titik ay tila may bigat ng 1,000 tonelada. Nakatayo siya sa gitna ng wasak na sala ng mansyon sa Laguna. Ang hangin ay pumapasok mula sa basag na bintana, nililipad ang kanyang buhok na basa pa ng ulan. Ang katahimikan pagkatapos ng pag-alis ng mga pulis ay mas nakakabingi kaysa sa putok ng baril kanina. Napatigil si Gabriel sa pag-aayos ng kanyang manggas. Ang kanyang likod ay tila naging isang matigas na pader ng bato. Hindi siya agad lumingon, at sa segundong yon, naramdaman ni Isabel ang unti-unting paglamig ng kanyang sariling dugo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang babala, isang paalala na sa mundong ito, ang mga bayani ay madalas na may itinatagong sungay. Isabel, pagod ka lang. Maraming sinabi si Eduardo para lasunin ang isip mo. Mahinahong sagot ni Gabriel habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim. Ngunit sa pagkakataong ito, may aninong hindi mabasa ni Isabel. Huwag mong gamitin ang pagod ko para iwasan ang tanong ko, Gabriel. Ang sigaw ni Isabel ay pumalahaw sa loob ng mansyon. Ang tunog nito ay tila humahampas sa mga antigong pader. 7 taon kang nawala. 7 taon akong nagdusa sa piling ng isang halimaw dahil akala ko siya ang nagligtas sa akin. At ngayon na bumalik ka, biglang lumalabas ang mga sikretong mas madilim pa sa gabi. Nasaan ka noong gabing inatake sa puso si Papa? Bakit ang huling tawag sa record ng telepono niya ay galing sa iyo? Humakbang palapit si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad na tila gustong hawakan si Isabel. Ngunit mabilis na umatras ang babae. Ang bawat paglapit ng lalaki ay tila isang banta sa kanyang marupok na seguridad. Naroon ako dahil tinawag niya ako, Isabel. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naninginig sa isang emosyong hindi maipaliwanag. Gusto niyang ibigay sa akin ang isang lihim na hindi niya kayang ipagkatiwala kahit kanino, kahit sa'yo. Pero huli na ang lahat ng makarating ako. Ang huling nakita ko ay ang kanyang mga mata na humihingi ng tawad. Tawad? Para saan? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Para sa kasinungalingang binuo niya para protektahan ka, sagot ni Gabriel. Tinalikuran siya ni Isabel. Hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang kanyang mundo ay tila isang bahay na gawa sa baraha na isa-isang natitumba. Naglakad siya palabas ng mansyon, hinahayaan ng ulan na maghugas sa kanyang mukha. Pilit na itinatago ang sariling hitbi sa ugong ng bagyo. Sa biyahe pabalik sa ospital, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang makapal na pader sa pagitan nila. Nakatingin si Isabel sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng poste na tila mga luhang dumadaloy sa dilim. Sa bawat kislap, naalala niya ang mukha ni Don Alejandro, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit tila nagnakaw din ng kanyang tunay na pagkatao. Pagdating sa ospital, diretso siyang nagtungo sa chapel bago pumasok sa silid ni Amara. Sa harap ng altar, lumuhod si Isabel.
Ang kanyang puting coat ay may mansa ng alikabok at ulan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng katotohanan. "Sino ba talaga ako, Papa?" Bulong niya sa katahimikan ng simbahan. "Bakit ang yaman na iniwan mo ay tila isang sumpa na unti-unting pumapatay sa akin?" Sa gitna ng kanyang pagdarasal, naramdaman ni Isabel ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang daliri. Paglingon niya, naroon si Amara, nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ni Lorenzo. Ang bata ay may suot na maliit na ngiti. Ang kanyang muka ay tila isang sikat ng araw sa gitna ng kanyang madilim na gabi. "Mama, don't cry. I'm here. We're safe now, di ba?" Niyakap ni Isabel ang kanyang anak ng mahigpit, ibinabaon ang kanyang mukha sa leeg nito. Sa sandaling ngayon, hindi mahalaga ang dugo. Hindi mahalaga ang testamento. Ang init ng katawan ni Amara, ang tanging katotohanang kailangan niya. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pag-alis ni Amara kasama si Lorenzo, isang nurse ang lumapit kay Isabel at may iniabot na isang maliit na recorder. "Doc Isabel, naiwan po ito ni Donato sa locker niyo bago siya tumakas. Sabi niya, pakinggan niyo raw ito kapag handa na kayong harapin ang tunay na demonyo." Nang inginig ang mga kamay ni Isabel habang pinipindot ang play button. Ang unang tunog na narinig niya ay hindi boses ni Donato, kundi ang boses ng kanyang ama, si Don Alejandro, na tila nahihirap ang huminga. "Gabriel, huwag mong hahayaang malaman ni Isabel ang ginawa natin. Ang bata, kailangang manatiling sikreto ang tungkol sa bata." Nabitawan ni Isabel ang recorder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila ang tunog ng kanyang huling tiwala na tuluyang nagkapira-piraso. "Patay na siya, Gabriel. Huwag mo akong gawing tanga. 7 taon na ang nakalilipas mula nang ihatid ko ang mga abo ni nanay sa sementeryo. Huwag mong gamitin ang bangkay niya para pagtakpan ang mga kasalanan niyo ni Papa." Ang sigaw ni Isabel ay tila isang hagupit sa loob ng tahimik na chapel. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pait. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatitig kay Gabriel. Ang recorder na hawak niya kanina ay tila naging isang pirasong uling na nagpapainit sa kanyang palad. Paano nagagawang bigkasin ng lalaking ito ang ganoong kalaking kasinungalingan? Nananatiling nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Walang bahid ng pagbibiro sa kanyang mukha. Tanging ang isang malalim at madilim na lungkot. "Isabel, ang mga abong inilibing mo ay hindi kay Maria. Iyon ang abo ng isa pang babaeng ginamit ni Alejandro upang palabasin na pumanaw na ang iyong ina. Ginawa niya yon upang iligtas siya mula sa galit ni Eduardo at mula sa sarili niyang mga pagkakamali." Mahinahong paliwanag ni Gabriel, bagaman ang kanyang boses ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Napaatras si Isabel. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na kahoy ng upuan sa chapel. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa hangin. Ang buong buhay niya ay tila isang malaking entablado kung saan lahat ng tao ay may suot na maskara maliban sa kanya. Siya ang tanging naniniwala sa katotohanan, habang ang lahat ay naglalaro sa likod ng kanyang likod. Kung buhay siya, bakit na yon lang siya nagpakita? Bakit niya ninakaw ang testamento? Bakit niya ako hinaya ang magdusa sa piling ni Donato? Ang mga tanong ni Isabel ay tila mga tulo ng ulan na unti-unting nagiging baha. Dahil ang iyong ina, Isabel, ay hindi ang babaeng inaakala mo. Tugon ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Si Maria, siya ang may hawak ng tunay na susi sa Valderrama Therapeutics. At ang bata na binanggit ni Alejandro sa recorder, hindi iyon kapatid mo. Iyon ang lihim na proyekto na mapapabago sa mundo ng medisina. Isang proyektong ninakaw ni Maria mula sa iyong ama bago siya namatay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isabel. Ang kanyang propesyon bilang doktor, ang kanyang pangalan bilang Valderrama, at ang kanyang papel bilang ina
Lahat ay tila magkakaugnay sa isang madilim na sinulid. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, napatingin si Isabel sa isang estatwa sa loob ng chapel. Naalala niya ang lambot ng kamay ni Maria noong bata pa siya, ang kanta nito sa gabi, at ang amoy ng sampaguwita sa buhok nito. Ang imahe ng isang mapagmahal na ina ay unti-unting nadudungisan ng imahe ng isang magnanakaw at traidor. Isang maliit na luhang mainit ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisingi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangungulila sa isang taong hindi naman pala nawala. Dadalhin kita sa safe house, Isabel. Hindi naligtas dito sa ospital. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay muling naging matigas at protektibo. Hindi, Gabriel. Pupunta ako sa mansyon sa Laguna. Gusto ko makita ang mga abo ng nakaraan ko. Matigas na sagot ni Isabel. Kung naroon ang nanay ko, haharapin ko siya. At kukunin ko ang lahat ng paliwanag na ipinagkait niyo sa akin. Sa biyahe patungong Laguna, ang bawat kislap ng kidlat sa madilim na langit ay tila nagpapakita ng mga halimaw sa paligid ng kalsada. Nang marating nila ang mansyon, ang amoy ng sunog na kahoy at chemical ay sumalubong sa kanila. Ang bahagi ng library, kung saan nakatago ang secret vault, ay isang tumpok na lamang ng itim na abo. Bumaba si Isabel ng sasakyan, hinahayaan ang ulan na maghugas sa kanyang mukha. Naglakad siya patungo sa loob ng wasak na library. Sa gitna ng mga abo, may isang bagay na kumikinang, isang gintong locket. Nang pulutin ito ni Isabel at buksan, bumadya ang litrato ng isang maliit na sanggol na may petsang hindi pamilyar sa kanya. Hindi ito siya. At hindi rin ito si Amara. Sino ito, Gabriel? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng panginhinig. Bago pa makasagot si Gabriel, isang marahang tunog ng sapatos sa ibabaw ng mga abo ang narinig nila. Mula sa anino ng isang haliging hindi natupok, isang babae ang lumabas. Suot ang isang itim na belo at isang mamahaling itim na Amerikana, ang kanyang mukha ay may mga bakas ng panahon, ngunit naroon pa rin ang ganda na hindi matatanggihan. Iyan ang batang naging dahilan kung bakit kinailangan kong mamatay, Isabel, wika ng babae. Ang boses nito ay pamilyar, isang boses na madalas marinig ni Isabel sa kanyang mga panaginip. Nanay, bulong ni Isabel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tiningnan siya ni Maria. Walang yakap, walang luha ng kagalakan. Tanging isang malamig na pagkilala. Huwag kang lalapit, Isabel. Ang testamentong hinahanap mo ay nasa akin na. At ang kumpanyang inaakala mong sayo ay pag-aari ng batang nasa litratong hawak mo. Huwag kang sumigaw, Isabel. Ang ingay ay para lamang sa mga mahihina. At sa pagkakaalam ko, pinalaki ka ni Alejandro na maging matatag. Huwag mong ipahiya ang disiplinang ibinigay niya sa'yo sa harap ko. Ang boses ni Maria ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Nakatayo siya sa gitna ng mga abo, ang itim na belo niya ay sumasayaw sa hangin, tila isang bandila ng kamatayan. Habang ang boses ni Lorenzo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa cellphone ni Isabel. Isang desperadong paghingi ng saklolo dahil sa pagkawala ni Amara. Nanatiling kalmado ang muka ng babaeng nagluwal sa kanya. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Ang cellphone na hawak niya ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga daliri ay tila nawala ng pakiramdam. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagnanais na itusok ang katotohanan sa kanyang puso. Ang kanyang ina, ang babaeng iniyakan niya sa loob ng 7 taon, ang kumuha sa kanyang anak. Nasaan si Amara? Ang tanong ni Isabel ay halos isang ungol ng isang sugatang hayop. Nanay, ibalik mo sa akin ang anak ko. Bakit mo ito ginagawa? Ako ang anak mo. Si Amara ay apo mo. Isang mapait at tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria. Humakbang siya palapit, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa ibabaw ng mga sunog na libro ay tila pagdurog sa huling alaala ng kanilang pamilya. Anak? Apo?
Ang mga salitang yan ay imbensyon lamang ng mga taong gustong maging komportable sa kanilang kahinaan. Ang tanging mahalaga sa mundong ito ay ang legasya, Isabel. At ang legasyang yan ay hindi para sa iyo. Itinuro ni Maria ang gintong locket na hawak ni Isabel. Ang batang yan sa litrato, siya ang bunga ng tunay na pag-ibig ko. Hindi ang batang ipinilit sa akin ni Alejandro para lamang may tagapagmana ang kanyang kumpanya. Si Amara, siya ay isang hadlang, isang buhay na paalala ng pagkakamaling ginawa ko sa piling ng iyong ama. Durog na durog ang puso ni Isabel. Ang bawat salita ni Maria ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Ang imahe ng kanyang ina na nagkakanta ng oyayi sa kanya noong bata pa siya ay biglang naglaho, napalitan ng isang halimaw na may suot na mamahaling itim na Amerikana. Ang bawat alaala ng pagmamahal ay naging isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Hindi mo siya sasaktan, Wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay muling naging matigas, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kung kailangan mong kunin ang kumpanya, kunin mo. Kung kailangan mong kunin ang pangalan ko, kunin mo. Pero ibalik mo ang anak ko. Hindi ganun kadali iyon, Isabel. Tugon ni Maria, habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang payong, tila isang reynang naghahanda sa pag-alis. Ang kumpanya ay nangangailangan ng key, ang digital access code na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Ang code na iniwan ni Alejandro sa iyong memorya bago siya mamatay. Ibigay mo sa akin ang code at muling makakayakap ni Amara ang kanyang ina. Isabel, huwag kang makikinig sa kanya, sigaw ni Gabriel habang sinusubukang lumapit. Ngunit isang pangkat ng mga lalaking nakaitim ang biglang lumabas mula sa mga anino ng mansyon. Nakatutok ang mga armas sa kanila. Napatingin si Isabel sa isang maliit at sunog na manika sa sulok ng library. Isang manika na ibinigay sa kanya ni Maria noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ang kontrast ng sunog na laruan at ang malamig na mukha ng kanyang ina sa kasalukuyan ay nagparamdam kay Isabel ng isang matinding irony. Ang taong nagbigay sa kanya ng unang laruan ay siya ring taong nagnanahaw ng kanyang buhay na kayamanan. Ang manika ay simbolo ng isang pag-ibig na matagal na palang naging abo. Meron kang 24 na oras, Isabel, wika ni Maria bago tumalikod. Ang bawat oras na lilipas ay isang banta sa kalusugan ni Amara. Tandaan mo, kailangan niya ng gamot. At ang gamot na yon, ako lang ang may hawak. Sumakay si Maria sa isang naghihintay na sasakyan, iniwan si Isabel na nakaluhod sa gitna ng wasak na mansyon. Ang tunog ng sasakyang humaharurot palayo ay tila huling hininga ng pag-asa ni Isabel. Isabel! Isabel, tumingin ka sa akin! Ang boses ni Gabriel ay puno ng desperasyon habang inaalalayan siyang tumayo. Hahanapin natin siya, hindi tayo titigil. Ngunit hindi na naririnig ni Isabel si Gabriel. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa madilim na langit. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit ang dumi ng kataksilan ay malalim na bumaon sa kanyang puso. Isang malaking pagkakamali ang akalain mong tapos na tayo, Isabel. Tignan mo ang anak mo. Ang batang pinagpalit mo sa pera at kapangyarihan. Hindi ba't nakakatawa? Ang doktora na nagliligtas ng buhay, ngayon ay hindi mailigtas ang sariling dugo. Ang boses ni Donato sa screen ng telepono ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa sistema ni Isabel. Ang bawat salita nito ay puno ng panunuya. Isang matalas na paalala ng kanyang kabiguan bilang isang ina sa paningin ng lalaking nanakit sa kanya. Sa likod ng boses ni Donato, naririnig ang mahinang hitbi ni Amara. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang pisikal na pahirap. Nakatayo si Isabel sa gitna ng wasak na library. Ang ulan ay patuloy na pumapasok mula sa butas na bubong. Basang-basa ang kanyang midnight blue na gown na kanina lang ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang telang iyon ay nakadikit sa kanyang katawan, kasing lamig ng kanyang pag-asa. Ang amoy ng basang abo
at sunog na papel ay sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang pisingi ay humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa imahe ni Amara sa screen. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong kristal na paulit-ulit na binabagsak sa semento. Naramdaman ni Isabel ang painginig ng kanyang mga tuhod, ang pagnanais na bumigay at sumuko na lamang sa dilim. Ngunit sa bawat hitbi ni Amara, may isang bagong lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang galit na kasing puro ng kanyang pagmamahal. Hindi ko siya'y pinadpalet, Donato, bulong ni Isabel, kahit alam niyang hindi siya naririnig ng lalaki. Dahil sa huli, ang pag-ibig ko sa kanya ang magiging mitsa ng iyong katapusan. Isabel, tumingin ka sa akin. Ang boses ni Gabriel ay maugong sa loob ng silid. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Isabel. Pilit na ibinabalik ang diwa nito sa kasalukuyan. Ang key na sinasabi ni Maria, hindi yun isang numero na nakatago sa vault. Alam ni Alejandro na susubukan nilang kunin ang lahat. Ang access code ay hindi digital, Isabel. Ito ay biological. Nangunot ang ni Isabel. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kanyang pighati. Biological? Anong ibig mong sabihin? Ang bagong serum, ang proyektong iniwan ni Alejandro, binuo yon gamit ang isang natatanging enzyme na tanging sa dugo mo lang matatagpuan. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at paghanga. Ikaw ang susi, Isabel. Ang iyong dugo ang kailangan nila para ma-activate ang mass production ng gamot. Kaya kanila hinaya ang mabuhay. Kaya kanila pinoprotektahan noon pa man. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Ang buong buhay niya ay tila isang eksperimento lamang para sa kanyang ama at isang gintong itlog para sa kanyang ina. Ang kanyang pagkatao ay hinati sa pagitan ng pag-ibig at siyensya, at sa gitna ng lahat ng iyon ay ang kanyang anak na nagbabayad ng presyo. Kinuha ni Isabel ang kanyang stethoscope na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Isang gamit na hindi niya iniwan kahit sa gitna ng kanyang pagbabagong anyo bilang chairman. Hinawakan niya ang malamig na bakal nito, ang simbolo ng kanyang sumpa bilang isang doktor. Sa sandaling yon, napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kanyang yaman o sa kanyang apelido, kundi sa kanyang kakayahang magpagaling at magligtas. Isang bagay na hindi kailanman mananakaw ni Maria o Donato. Kung ako ang susi, Gabriel, gagamitin ko ang sarili kong dugo para lundunod sila sa sarili nilang kasakiman. Wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay naging kasing talas ng isang scalpel. Tawagan mo si Maria. Sabihin mo sa kanya, ibibigay ko ang kailangan niya. Pero sa isang kondisyon. Sa loob ng laboratorio ng Valderrama, sa harap ng lahat ng board members. Gusto kong makita ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng magandang mukha ng aking ina. Isabel, delikado yon. Maari ka nilang patayin kapag nakuha na nila ang kailangan nila. Babala ni Gabriel. Hayaan silang sumubok, tugon ni Isabel habang naglalakad patungo sa labas. Ang kanyang anino ay tila isang reynang naghahanda para sa kanyang huling sakripisyo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako isang Valderrama. Ako ay isang inang handang sunugin ang kanyang sariling buhay para lamang mailigtas ang kanyang anak. Habang sumasakay sila sa sasakyan, isang bagong mensahe ang pumasok sa telepono ni Isabel. Hindi ito video, kundi isang audio recording. Boses ito ni Maria, ngunit hindi ito pakikipag-usap sa kanya. Nakikipagtalo ito kay Donato. Huwag kang mangahas na syakta ng bata, Donato. Kailangan natin siya para mapilitan si Isabel. Kapag namatay ang bata, wala na tayong hawak sa kanya. Sigaw ni Maria sa recording. Wala na akong pakialam sa plano mo, Maria. Ang sagot ni Donato ay puno ng baliw na tawa. Gusto ko lang makitang nagdurusa si Isabel. Kapag nakuha ko ng pera, papatayin ko silang dalawa. At ikaw ang susunod.
Nanlamig ang pakiramdam ni Isabel. Ang alyansa ng dalawang demonyo ay nagsisimula ng mabasag. Ang panganib kay Amara ay lalong tumindi sa bawat segundong lumilipas. Hindi ka pinoprotektahan ng iyong ama, Isabel. Ipinapain ka niya. Dahil alam niyang ang halimaw na minahal niya ay hindi hihinto hanggat hindi ka nagiging abo. Ang mga salitang ito mula kay Mang Tonyo ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan na bumasag sa huling imahe ng katahimikan sa isip ni Isabel. Sa gitna ng madilim na kalsada, napapalibutan ng mga itim na sasakyan at ang ingay ng bumubuhos na ulan, naramdaman ni Isabel ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang itim na folder na hawak ng matanda ay tila isang dokumento ng kanyang sariling kamatayan. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Tonyo? Ang boses ni Isabel ay halos hindi lumalabas, natatabunan ng ugong ng hangin. Ang enzyme sa dugo mo, Isabel, hindi yan natural. Wika ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Noong sanggol ka pa, ginamit ka ni Maria sa kanyang mga eksperimento. Sinubukan niyang gawin kang perpektong lunas. Nang malaman yon ni Don Alejandro, pinalabas niyang patay na si Maria upang mailayo ka sa kanya. Hindi ka niya itinago dahil mahal ka lang niya. Itinago ka niya dahil ikaw ang pinakamapanganib na imbensyon ng kumpanyang ito. Nanlamig ang buong pagkatao ni Isabel. Ang kanyang buhay ay hindi pala isang kwento ng pag-ibig, kundi isang kwento ng siyensya at kasakiman. Ang bawat haplos ng kanyang ama noon ay may halong guilt, at ang bawat pag-iwas ng kanyang ina ay may halong pagnanasa sa kanyang dugo. Ang stethoscope na hawak niya ay tila naging isang mabigat na kadena. Madam, kailangang magmadali. Ang laboratorio, naroon na sila. Paalala ni Lorenzo mula sa loob ng sasakyan. Tumango si Isabel. Wala na siyang oras para umiyak. Wala na siyang oras para magtanong kung sino ba talaga siya. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang batang naghihintay sa kanya sa gitna ng kapahamakan. Gabriel, Mang Tonyo, tapusin na natin ito. Pagdating sa Valderrama Therapeutics, ang gusali ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa salamin at bakal. Ang bawat ilaw sa loob ay tila nag-aanyaya sa kanya patungo sa impyerno. Pumasok si Isabel sa main laboratory, kung saan ang amoy ng ozone at mga chemical ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng silid, nakatali si Amara sa isang silya. May mga wire na nakakabit sa kanyang maliit na braso. Sa tabi niya, nakatayo si Maria, hawak ang isang hiringgilya, at si Donato, na may hawak na baril at balisa ang mga mata. Dumating ka rin, aking Celio, wika ni Maria. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagiging ina. Ibigay mo ang iyong dugo at hahayaan ko ang batang yan na mabuhay bilang isang hamak na tao. Mama! Mama, help me! Sigaw ni Amara. Ang kanyang mga luha ay nag-iiwan ng mansa sa kanyang maputlang pisingi. Ibigay mo na ang kailangan nila, Isabel. Huwag mo nang patagalin ito, sigaw ni Donato. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay nanginginig. Gusto ko nang makuha ang pera ko. Gusto ko nang umalis sa bansang ito. Dahan-dahang lumapit si Isabel, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Narito na ako, Maria. Kunin mo ang lahat. Pero pakawalan mo ang anak ko ngayon din. Habang naglalakad si Isabel, hinubad niya ang kanyang maranyang alahas at iniwan ito sa sahig. Sa huling hakbang, hinawakan niya ang kamay ni Amara. Ang mainit na balat ng anak ay nagbigay sa kanya ng huling lakas. Isang mabilis na paggindat ang ibinigay niya sa bata. Isang lihim na senyas na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Habang inihahanda ni Maria ang kagamitan para kumuha ng dugo kay Isabel, biglang tumawa ng mapait si Donato. Alam mo, Maria, masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan. Akala mo ba ay ibibigay ko sa iyo ang formula? Nakaset na ang system para sa akin lang. Biglang binaliktad ni Donato ang baril at itinutok ito kay Maria. Ibigay mo sa akin ang access card, matanda. Ako ang magbebenta ng serum na ito sa mga Ruso. Wala akong pakialam sa legasya nyo. Donato, anong ginagawa mo? Sigaw ni Maria.
Ang kanyang mukha ay napalitan ng takot. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, mabilis na kumilos si Isabel. Gamit ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg, hinila niya ang emergency lever ng laboratorio. Isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw, at ang mga sprinkler system ay nagsimulang maglabas ng chemical na pamatay-sunog, na lumikha ng isang makapal na usok sa buong silid. Amara, takbo! Sigaw ni Isabel habang pilit na kinakalaga ng anak. Walang alis! Sigaw ni Donato habang nagpapaputok sa dilim. Ang tunog ng pagtama ng bala sa mga tangke ng nitrogen ay lumikha ng isang nakabibinging pagsabog. Ang mga salamin ng laboratorio ay nagkapira-piraso at naglipalan sa paligid. Naramdaman ni Isabel ang isang matalim na sakit sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya tumigil. Niyakap niya si Amara at sumandig sa ilalim ng isang matibay na mesa. Sa gitna ng usok, nakita niya si Gabriel na pumasok at nakipagpuno sa mga tauhan ni Donato. Ang tunog ng mga suntok at kalansing ng mga bakal ay bumalot sa paligid. Isabel, kunin mo ang bata at lumabas na kayo! Sigaw ni Gabriel, habang pilit na hinaharangan ng isang lalaking may itim na maskara. Ngunit bago sila makalabas, isang pinto ang otomatikong nagsara dahil sa biohazard protocol. Nakulong sina Isabel, Amara, Donato at Maria sa loob ng sealing chamber. Ang hangin ay unti-unting kinukuha ng system para maiwasan ang pagdagas ng chemical. Mamatay tayo lahat dito! Hysterical na sigaw ni Donato habang pilit na sinusunto ang makapal na salamin ng pinto. Tumingin si Isabel kay Maria, na ngayon ay nakasalampak sa sahig. Yakap ang kanyang folder na wala ng halaga. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Amara. Ang bata ay nagsisimulang mahirap ang huminga. Hindi kita hahayaang mamatay dito, Amara, bulong ni Isabel. May isang maliit na ventilation hatch sa itaas na tanging bata lang ang pwedeng dumaan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid na unti-unting nauubusan ng hangin, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan. Ang tanging naririnig ni Isabel ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso at ang hirap na paghinga ni Amara sa kanyang bisig. Ang madilim na laboratorio ay nababalot ng usok ng mga chemical na nagbibigay ng isang asul at nakatatakot na liwanag sa paligid. Bitawan mo ako, Donato! Mamatay ang bata! Ang sigaw ni Isabel ay halos pabulong na lamang dahil sa kakulangan ng oxygen. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan upang sipain ang lalaking dati niyang tinawag na asawa. Ang kanyang takong ay tumama sa dibdib ni Donato na naging sanhi ng pag-atras nito at pagtama ng kanyang ulo sa matigas na gilid ng isang metal na lamesa. Sa pagkakataong iyon, mabilis na binuhat ni Isabel si Amara at buong lakas na itinaas patungo sa maliit na ventilation hatch. Amara anak, gumapang ka. Huwag kang lilingon. Hanapin mo si Gabriel. Please, baby. Do it for Mama. Mama, how about you? I'm scared. Ang iyak ng bata ay tila humihiwa sa kaluluwa ni Isabel. I'll be right behind you. I promise. Go now. Isang huling pagtulak at ang maliit na katawan ni Amara ay naglaho sa loob ng madilim na lagusan. Nang marinig ni Isabel ang mahinang tunog ng pagsasara ng hatch, gumaan ang kanyang pakiramdam kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Napalingon siya sa kabilang sulok. Si Maria, ang kanyang ina, ay nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang mga dokumentong basang-basa na ng tubig mula sa sprinkler. Ang babaeng nangarap ng imperyo ay mukha na lamang isang matandang naliligaw sa gitna ng sarili niyang pagkawasak. Biglang isang malakas na tunog ng pag-angat ng mabigat na bakal ang umalingaw-ngaw. Ang emergency door ay puwersahang binuksan mula sa labas. Ang bugso ng sariwang hangin ay pumasok, na tila isang banal na himinga mula sa langit. Isang matangkad na anino
Ang humaharurot pumasok sa gitna ng usok, si Gabriel. Isabel! Ang boses ni Gabriel ay puno ng takot at pag-asa. Binuhat niya si Isabel na tila isang marupok na kristal, habang ang mga tauhan ng security ay mabilis na dinampot si Donato at Maria. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng umaga ay marahang humahaplos sa malawak na harden ng mansyon ng mga Valderrama. Ang amoy ng mga bagong bukaskad na bulaklak ay humahalo sa sariwang hangin, isang malayo at masayang kabiligtaran sa amoy ng usok at chemical noon gabing iyon. Nakatayo si Isabel sa balkonahe. Suot ang kanyang simpleng puting bestida. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Pinapanood si Amara na masayang tumatakbo sa damuhan kasama ang kanilang aso. Ang bata ay wala ng bakas ng sakit. Ang kanyang mga pisingi ay mapula na, at ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal. "Mama, look! I found a butterfly!" Sigaw ni Amara, habang itinuturo ang isang makulay na paru-paro na dumapo sa isang rosas. Ngumiti si Isabel, isang niting hindi napilit. Isang niting nagmumula sa isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kapayapaan. Sa likuran niya, naramdaman ni Isabel ang isang pamilyar na presensya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman na si Gabriel iyon. Ang init ng presensya ng lalaki ay sapat na para burahin ang anumang lamig ng nakaraan. "The board meeting is in an hour, Isabel," wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng respeto. "The new foundation for underprivileged children is ready for its official launch." "Salamat, Gabriel, para sa lahat," tugon ni Isabel habang humaharap sa lalaki. Ang mga mata ni Gabriel ay wala nang itinatagong lihim. Tanging ang isang malalim na paghanga at tahimik na pag-ibig ang naroon.